Una sa lahat, makuha ng CCTV sa ospital sa Dasmariñas, Cavite kung saan pinagbabaril ang isang babaeng police asset, inilabas na. Sapul sa video ang gunman, habang ang isa sa mga suspect sumuko na sa mga pulis. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pagdating sa bansa ni Alice Go matapos maaresto sa Indonesia, inaabangan na ang latest update sa kanyang pag-uwi. Ihahatid ng News 5 Live. Sheila Go, muli namang ginisa sa Senado tungkol sa paraan ng pagtakas nila sa bansa. Speaker Martin Romualdez namigay ng ayuda sa balwarte ng mga Duterte. Panibagong bagyo, posibleng mabuo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na 2 linggo. Announcement ng palasyo tuwing walang pasok dapat ilabas bago mag-alas 4 ng umaga ayon sa bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office. At sa Showbiz Tonight, K-pop group na New Jeans pinagkaguluhan ng fans sa Ultimate Fandom Concert sa Pasay. Bumibiyahe na pauwi ng Pilipinas ang puganteng si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Bago pa man maaresto sa Indonesia si Go, naisip na raw niyang sumuko. Nasa frontline ng balitang yan, Riniel Pawid. Bantay sarado ng mga otoridad si dating Bamban Mayor Alice Go pagsakay nito ng eroplano sa Jakarta Airport mag-aalas 8 ngayong gabi. Kasama niya si Interior Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Marbil sa chartered flight pabalik ng Pilipinas. Nakatakdang lumapag ang eroplano ni Go sa hangar sa Pasay City mamayang 11:30 ng gabi. Kaninang madaling araw, dumating sa Indonesia sina Abalos at Marbil para ayusin ang deportation ni Go. Personal silang nagpunta sa National Headquarters ng Indonesian Police kasama ang ilang kawani ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation para sa isinagawang turnover kay Go. Isang masayahing Alice Go ang lumabas at palagi pang naka-thumbs up matapos ang 2 buwang pagtatago. Saglit ko ring nakakwentuhan ng dating alkalde at sinabi niyang maayos ang kanyang lagay. Nagpasalamat naman si Abalos sa mga otoridad sa Indonesia. The whole Indonesian police, I've seen how meticulous the operation were. For almost 3 weeks, you've followed Ms. Go. And from house to house, in behalf of our country and of course our president, again, we would like to thank you for all the hard work that you've done. Ayon sa ating Bureau of Immigration, sa nakalipas na 3 linggo, nagpalipat-lipat si Go sa mga hotel sa Jakarta. May natatanggap daw siyang banta sa kanyang buhay. Siyang katulong, may dekreto kasi. May kakilala raw ang dating alkalde na lumapit sa Bureau of Immigration para sabihin ang kanyang pagsuko. Kahapon lang nang maaresto ng Indonesian Police si Go sa Tangerang City sa Banten Province, Indonesia. Sinasabi na from the Chinese mafia. So based din sa observation natin during the time na nilolocate natin siya dito, ay hindi ganun kalaki yung makinarya niya dito kasi kung mapapansin nyo yung mga hotel na pinuntahan niya, hindi yung mga mamahaling hotel. Naglabas na rin ng warrant of arrest ang Capas Regional Trial Court laban kay Go kaugnay ng kasong katiwalaan na isinampa ng DILG. Nag-ugat ito sa paggamit umano ni Go sa kanyang pwesto para paboran ang Baofu na may-ari ng Pilipinas sa Bamban. Ang PNP po ang naatasan na mag-serve po ng warrant of arrest at bit-bit po natin yung warrant of arrest na galing po sa Office of the Sergeant of Arms ng Senate po at yun po yung basihan kung bakit po natin siya i-custody for the meantime to undergo physical and medical examination prior to her turnover po sa Senate po. Sa nakatakdang pagbalik ni Go sa Pilipinas at pagharap sa patong-patong na kaso, nagpaalala ang kanyang kampo na inosente ang dating alkalde hanggang hindi napapatunayan ang mga akusasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.
Inaabangan na ngayon ang pag-uwi sa bansa ni dating Mayor Alice Go. At live mula sa Pasay, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, anong oras sinasaang darating sa bansa si Alice Go? Alam mo, Bok, mga alauna na 30 ng umaga hanggang alas 2, inaasahan ng ating darating chartered flight na sinakyan nga ni Mayor Go dito nga sa may isang hangar dito sa Pasay City. Kanina, alas 8 ng gabi nung umalis nga ito sa Jakarta, Indonesia, kasama nga rito si DILG Secretary Benhur Abalos, si PNP Chief Marbil at ang Immigration. At inaasahan nga ito dapat kanina ng alas 10 na ng gabi darating, pero na-delay nga ito dahil nga nagkaroon pa ng mga proseso na dinaan maghapon si Alice Go bago ito pinayagang makasakay ng eroplano. At matapos ito ay magiging mahaba-haba pa yung araw na gagawin ngayon ni Alice Go. No? Pagdating niya rito sa hangar ay magkakaroon pa ng press briefing si DILG Secretary at matapos nga ng press briefing ay dadaan pa sa krami si Go at ay papamedical. Yung determinasyon naman kung paano ito ikukulong ay maaaring sa PNP, manggagaling kanilang determinasyon kung PNP o Immigration or doon sa Senado. Ito ay pag-uusapan pa. Bok. Okay, maraming salamat, Gary De Leon. Lumabas sa pagdinig ng Senado na unang dumating ng Kuala Lumpur, Malaysia ang pamilya Go bago sila nagpunta ng Sabah. Pero giit ni Sheila Go, sa dagat daw talaga sila dumaan. Narito ang aking report. Piniga ni Senator Risa Hontiveros si Sheila Go kung paano sila nakalabas ng bansa ni dating Bamban Mayor Alice Go. Di raw kumbinsido ang senadora na sumakay ng bangka at fishing vessel ang mga Go para makarating ng Malaysia. Ang hirap paniwalaan actually na tatlo kayo, nina Alice, bilyones ang pera ninyo, na? Pinaghahanap ng buong bansang Pilipinas, i-expose nyo ang sarili nyo sa ganyang delikadong biyahe sa dagat. Maaari mo bang i-describe sa amin yung itsura ng Siembena na yan? Kasi beach yata yun. Palang beach na may buhangin. Siyempre naman, beach, so may buhangin. Opo. Ano pa? May tao pero hindi ka May kaunting... Palang turista ata yung tao na yun. Ipinakita rin ni Hontiveros ang kopya ng passport ni Sheila Go. May tatak ito noong July 18 para sa pagpasok sa Malaysia via Kuala Lumpur. Lumalabas na naunang dumating ng Kuala Lumpur ang mga Go bago sila nagsaba. Pero giit ni Sheila, sa dagat daw talaga sila dumaan at sa Sabah sila pumasok. Nauna ka dapat sa Kuala Lumpur kaysa sa Sabah. Pero ang kwento mo noon hanggang ngayon, mula Pilipinas, galing sa Sabah. Dumaan muna ba kayo sa Kuala Lumpur? Kasi pagdating kami sa Siembena, may biyahe pa kami. Biyahe kami tapos dalating sa isang lugar, Malaysia na yan. Nakainan alaw kasi kami doon. Tingin daw ng mga senador, nagsisinungaling o hindi kumpleto ang mga sinasabi ni Sheila. You owe it to yourself na magsabi ng katotohanan. Hindi ka makakalabas ng Pilipinas ng ganun lang. Hindi ka makakawala sa mga otoridad sa Pilipinas ng ganun lang. Nasasabihin mong wala kang alam o walang tumutulong sa iyo. Binalaan pa ng mga senador si Sheila na posible siyang makulong kapag patuloy siyang magsinungaling. Kinumpirma kasi ng Anti-Money Laundering Council sa pagdinig na sinampahan nila sina Alice at Sheila Go ng 87 counts ng money laundering. At ang parusa, 7 hanggang 14 na taong pagkakakulong sa kada count ng kaso. Yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo. Nag-report din sa pagdinig ng Senado ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Na-check na raw nila ang passenger manifest ng mga eroplanong lumipad palabas ng bansa simula nitong May 24. At wala raw sa mga record ang pangalan nila Alice, Sheila at Wesley Go. Pero aminado sila, wala silang kakayanan na i-check kung peke ang lamang pangalan ng mga flight plan. Paliwanag pa ng CAAP, cleared na ng PNP at Customs Immigration Quarantine o CIQ ang mga pangalan na isinusumite sa kanila. Hindi na rin daw nila na-check kung mga taong ito ba mismo ang sumakay sa eroplano. Sa huli, nanindigan pa rin si Sheila na totoo ang sinabi niya sa naunang pagdinig. Nagbigay naman ng kani-kanilang pahayag ang ilang senador sa pakikipag-selfie ng ilang otoridad sa bansa kay dating Mayor Alice Go.
Paalala ni Senador Risa Hontiveros sa mga kawani ng gobyerno, pugante ang dating alkalde. May kasong human trafficking at hindi anya ito celebrity. Ayon naman kay Senador Joel Villanueva, napaka-unprofessional na mga naturang opisyal. Hindi raw siya makapaniwalang gustong magpa-picture ng mga ito sa isang pugante. Nilinaw ng Department of Justice na walang request ang Indonesia na gusto nilang ipalit kay Alice Go, ang isang Australianong drug suspect na nahuli sa Cebu. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosigo. Mismong si Justice Secretary Boying Remulla ang humarap sa pagdinig na House Committee on Appropriations kanina para sa halos 40 billion pesos na panukalang budget ng DOJ sa 2025. Sa hearing, inusisa ng mga mambabatas ang lumabas na mga report tungkol sa palit-ulo o prisoner swap na hinihingi umano ng Indonesia kapalit ng pag-turnover nila kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Gusto raw hinging kapalit ng Indonesia kay Go ang Australian drug smuggler na si Gregor Johan Haas na nahuli sa Cebu noong Mayo at wanted din sa Indonesia. Pero paglilinaw ni Remulla, wala pang natanggap na ganitong request ang Pilipinas galing sa Indonesian government. Sa totoo po, wala ho kaming contact with anybody about the prisoner swap. Nabalitaan ho namin through Indonesian media actually. Kaya nagbigay na ako ng hint kahapon sa ating local media na pag-aralan itong bagay na to. Kasi nakakahiya naman na babaliwalain ko yung alam ko lumabas na sa Indonesian media. Kung mayroon man daw request ang Indonesia para sa prisoner swap, kailangan daw muna itong dumaan sa Department of Foreign Affairs o DFA. All of this will really have to go through the usual diplomatic route, and extradition will be the route taken here. Nang matanong naman ang kalihim kung pinapayagan ba ang prisoner swap sa Pilipinas, sagot ni Remulla, hindi ito magiging basta-basta. It will go through a lot because you will have to satisfy many of the rules that we follow. If they have cases pending, they might have to be dismissed already for the prisoner swap to happen. Sa ngayon, hinihintay na lang na makabalik si Go dito sa Pilipinas. Isa sa naghihintay na reklamo sa kanya ang qualified human trafficking na inaasahang magkakaroon na ng resolusyon sa susunod na linggo. Kapag pumabor sa prosekusyon, posibleng maisyuhan na ng warrant of arrest ng korte si Go. I asked if they can actually have a resolution tomorrow, but they asked me for a very short extension. So we expect more criminal charges to be filed against them in the Department of Justice. Sa huli, lusot na sa komite ang panukalang budget ng DOJ para sa 2025. Sunod na itong isasalang sa plenaryo para sa isa pang deliberasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Pinadadalo naman ng Kamara si Alice Go sa susunod na Quad Committee hearing tungkol sa mga sinalakay nilegal na Pogo Hub. Sa pagdinig kahapon, sinabi ni House Deputy Speaker Congressman J.J. Suarez na si Go ay pangunahing resource person kaugnay sa usaping Pogo. Ayon naman kay House Committee on Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez, noon pa nila inimbitahan si Alice Go. Nakatakda namang humarap si Go sa Senado kung saan siya may arrest order. Sa Lunes, magkakaroon ng pagdinig ang Senado. Nakaharap si Go sa patong-patong na reklamo gaya ng human trafficking at money laundering. She has an invitation from this committee and we will coordinate with the Senate as to her availability in order to be able to attend our committee hearings on the issue of illegal pogos. Isa na pong super typhoon ang dating bagyong Enteng pero nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, nagpapulan pa rin ng trough o extension ng bagyo sa Batanes at Babuyan Island. Inahatak niya ng habagat na dahilan ng magdamagang pagulan sa Pangasinan, Zambales at sa Bataan. Bago magtanghali bukas, magiging maulan na sa natitirang bahagi ng Central Luzon, Cordillera, Cagayan Valley at sa Calabarzon. Sa hapon, damay na rin sa pagulan ang Metro Manila. Ayon sa Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa na may mabuong low pressure area sa hilagang-silangan ng Luzon sa weekend. Meron ding isa pang nagbabadyang LPA sa labas ng PAR. Mas mataas ang tsansa nito na lumapit sa ating bansa at maging bagyo sa susunod na linggo.
Dahil pa rin sa walang tigil ng ulan, umapaw na naman kaninang hapon ang La Mesa Dam sa 80.17 meters. Lampas pa rin yan sa spilling level nito na 80.15 meters. Umakyat na sa 16 ang patay sa panalasa ng bagyong Enteng. Hanggang ngayon naman, hindi pa rin umuhupa ang baha sa ilang lugar sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Maingat na binabagtas ng mga motorista ang kalsadang ito sa Valenzuela na lubog pa rin sa baha. Matagal humupa ang baha dahil sa patuloy pa ring pag-ulan bunsod ng hangin habagat. Ang mga residente napilitan ng lusungin ang baha. Pati ang convenience store na ito sa barangay Dalandanan, pinasok na ng tubig. Hindi rin nakaligtas sa baha ang mall na ito sa Caloocan. Nagmistulang ilog din ang kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila dahil sa patuloy na pag-ulan. Kanya-kanyang lusong sa baha ang mga pasahero. Ang babaeng ito, pinasan na ng kasama niya. Bukod sa Metro Manila, perwisyong baha rin ang nagpapahirap ngayon sa iba pang bahagi ng Luzon. Gaya na lang sa Dagupan, Pangasinan. Kanya-kanyang lusong din sa baha ang mga residenteng ito sa bayan ng Aguilar. Ang mga bahay na ito, napapalibutan pa rin ng kulay putik na baha. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat na sa 16 ang napaulat na namatay sa bagyong Enteng. 15 naman ang sugatan habang 21 ang nawawala. Umabot sa halos kalahating milyong pamilya o 2 milyong individual ang apektado. Tinatayang aabot na sa higit 360 million pesos ang pinsala ng bagyo sa agrikultura. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Naga City, gayon din ang bayan ng Allen sa Northern Samar dahil sa matinding pinsala mula sa bagyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Susunod, isa sa mga suspect sa pamamaril sa loob ng ospital sa Dasmariñas, Cavite, sumuko pero tinanggi ang krimen. Bagong PCO Chief Cesar Chavez, pumuo ng digital hotline para mapabilis ang pag-aanunsyo ng class suspension. At bumagsak na asteroid na silayan sa Pilipinas sa pambihirang pagkakataon. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sumuko na ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa babaeng impormante ng mga pulis na binaril sa loob ng isang ospital sa Dasmariñas, Cavite. Nasa Frontline balitang yan si Dave Abuel. Inilabas na ang kuha ng CCTV sa nangyaring pamamaril sa babaeng impormante ng mga pulis na nakakonfine sa isang ospital sa Dasmariñas, Cavite noong August 28. Sa pulsa video ang lalaki nakaitim na jacket na may pulang sombrero nang pumasok ito sa emergency room. Maya-maya, nagkagulo na ang mga tao. Ayon sa mga pulis, sa mga oras na yan, binaril na ng gunman ang police asset. Kumaripas ng takbo palabas ng emergency room ang lalaki naka-jacket. Kita rin sa isa pang kuha ng CCTV nang barilin ng gunman ang isang security guard. Nakaligtas naman ang CQ. Hanggang ngayon, tinutugis pa rin ang naturang gunman na si alias Urak. Pero kanina, isa pang suspect ang sumuko sa mga pulis. Siya si Romel Jimenez Santiago. Kusa raw siyang nagpunta sa tanggapan ng Dasmariñas LGU para itanggi ang aligasyon. Matatandaang napabilang siya sa post na ito ng LGU kaugnay sa tinutugis na suspect. Sumusan ka na dapat. Tumawag ka sa PNP, dinay mo yung aligasyon sa'yo. Hindi nga po, kailan lang lumabas. Kailan lang lumabas yung post eh. Gate ni Santiago, nasa trabaho siya na mangyari ang krimen noong August 28. Iniimbestigahan pa ng mga pulis kung totoo ang pahayag na yan ng suspect. Ayon pa sa mga pulis, itinuro ng biktima si Santiago na nagtangka umanong pumatay sa kanya noon. Nasa kustodiya ngayon ng mga pulis si Santiago na naharap sa kasong frustrated murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.
Mas maagang pag-aanunsyo ng class suspension sa tuwing masama ang panahon. Yan ang ipatutupad ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office na si Cesar Chavez. Ayon kay Chavez, dapat makapag-anunsyo ng class suspension bago mag-alas 4 ng umaga. Kasabay nito, bumuo na ng digital hotline ng PCO kasama ang ilang sangay ng gobyerno para mapag-usapan ng suspension ng klase o trabaho. Una nang ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos sa mga lokal na pamahalaan na agahan ang pag-anunsyo para hindi anya mahirapan at mas stranded sa baha ang mga estudyante at manggagawa. Kapag alam namin na may problema tayo sa weather system, gabi pa lang mag-a-announce na ang PCO. Ang i-announce ng PCO, either we limit to local government units to decide or we will decide. Tumaas ang kaso ng influenza-like illnesses o yung malatrang kasong sakit sa gitna ng maulang panahon. Base sa datos ng Department of Health, mahigit 9,000 kaso ang naitala noong July 28 hanggang August 10 ngayong taon. 55% ang itinaas yan mula sa mahigit 6,000 kaso noong July 1 hanggang 27. Ayon sa DOH, lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Bangsamoro Region, ang nakapagtala ng pagtaas ng flu-like illnesses sa loob lang ng 4 na linggo. Pero kung ikukumpara raw ang datos mula January 1 hanggang August 24 noong nakarang taon, buwaba ng mahigit 22,000 ang nakakaroon ng malatrang kasong sakit. Dagdag pa ng DOH, ang flu-like illnesses ay grupo ng mga sakit na magkakapareho ng sintomas. Kabilang dyan ang lagnat, ubo, sore throat, sipon at pananakit ng katawan at ulo. Pagkatapos ng COVID-19, meron naman daw ngayong Mpox pandemic. Huwag agad magpanik, i-fact check po natin yan. Sa gitna ng pagdami ng mga naitatalang kaso sa ilang bansa, ang Mpox, isa na raw global pandemic na kinakalat ngayon ng isang sikat na internet preacher sa Amerika. Makikita sa kanyang video ang pahayag daw ng World Health Organization tungkol dito. Anya, tila may pagkakapareho sa nangyaring COVID pandemic ang Mpox outbreak ngayon. Ang nasabing video, meron na pong higit 55,000 views. Pero mga kapatid, huwag po magpanik. Dahil ang sinasabi sa video ay wala pong katotohanan. Tuli pa ng isa sa ating fact-checking partners sa Fact First PH. Noong August 14, inahayag ng World Health Organization ng Mpox ay isang public health emergency of international concern dahil sa pagdami ng kaso sa ilang bansa sa Africa. Pero ano nga ba ang kaibahan nito sa pandemya? Ang Public Health Emergency of International Concern ay dinideklara sa biglang paglaganap ng sakit sa bago o kakaibang paraan at kung ito ay maaaring kumalat o makaapekto sa ibang bansa. Maituturing lamang po itong pandemic kung ang sakit ay mabilis na kumakalat sa maraming bansa o sa iba't ibang kontinente at kung sabay-sabay na maapektuhan ang nakararami. Hindi pa dinideklara na global pandemic ang Mpox pero pinapayuhan na po ang mga bansa na magsagawa ng mga paraan para mapigilan ang pagkalat ng nasabing virus. Para lamang po mga kapatid, huwag basta-basta maniniwala sa mga nababasa o napapanood nyo online, lalo na't kalusugan ang pinag-uusapan. Susunod, House Speaker Martin Romualdez, pinasok ang baluarte ng mga Duterte para mamigay ng ayuda. Lalaki sa Cebu, pinagtataga ng matalik niyang kaibigan nang dahil lamang daw sa pustahan sa volleyball. At Lavender Fields, wagi sa ratings dahil sa intense sa eksena at husay sa pag-arte ng mga bida. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Namigay ng ayuda sa Davao City si Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mga kasama niyang mambabatas, isang tabi raw muna ang politika sa oras ng pangangailangan. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Sa balwarte ng mga Duterte, nag-ikot kanina si House Speaker Martin Romualdez. Namigay siya ng ayuda sa Davao City kasamang iba pang kongresista. Sa lungsod ginanap ang ika-23 bagong Pilipinas Serbisyo Fair o BPSF kung saan nagpamahagi ng 1.2 billion pesos na halaga ng government services at cash assistance sa libo-libong Davaoenyo. Gusto natin ipakita sa Davao City na mahal po namin kayo lahat. We love you, Davao. We love you, Mindanao. Ipinamahagi ang ayuda para sa Kapos ang Kita o AKAP program ng Department of Social Welfare and Development. Makikinabang dyan ang mga persons with disability, single parents at iba pa. Tutulungan din ang mga disadvantaged o displaced workers sa ilalim ng TUPAD program. Namahagi rin ng 250 milyong kilo ng bigas ang mga mambabatas. Nakatanggap din ng financial and livelihood assistance at scholarship ang 9,000 estudyante at maliliit na negosyante. Yun ang utos talaga ng ating mahal na presidente na ibaba ang gobyerno sa taong bayan. Lahat ng mga departamento, lahat ng sanga ng gobyerno na yan dito. Kaya ako, taus-pusang po talaga nagpapasalamat sa iyo, naglilingkod, nagsisilbi. Dati nang naisyong nagkalamat ang relasyon ni na Romualdez at Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, naging maayos naman daw ang koordinasyon ni Romualdez sa tanggapan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Well, pagdating sa serbisyo, pagdating sa ayuda, walang politika dapat. And nakita naman natin, smooth sailing. We thank the local government for being very participative dito sa ating programa. Kasama ring namahagi ng ayuda si Senador Bong Revilla na kapartido ni Romualdez sa Lakas CMD. Tila may patutsada naman ang mensahe niya sa mga Davaoenyo. Alam niyo po, si Speaker Martin, isang tunay na kaibigan. Itong ating kaibigan, never akong iniwan. Ibang klaseng makisama, ibang klaseng kaibigan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Magsasagawa bukas ng ocular inspection ng Senado sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Yan ay para personal na makita ng mga senador ang operasyon ng PNP sa KOJC compound. Sa hapon naman isasagawa ang public hearing kung saan magiging resource person si Davao City Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre. Tatalakayin sa pagdinig kung may nalalabag ang PNP sa karapatan ng mga miyembro ng religious group. Naninindigan naman ang PNP na legal ang kanilang operasyon. Hindi raw sila titigil sa paggalugad sa KOJC compound hanggang mahanap nila ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Pinagtataga ng isang lalaki ang kanyang kababata at matalik na kaibigan sa Barili, Cebu. Ang krimen dahil lamang daw sa pustahan sa volleyball. Nasa frontline na balitang yan si John Roa. Wala ng buhay at halos maputol ang leeg ng lalaking ito sa Barangay Budbud, Barili, Cebu nitong Martes ng gabi. Puro hiwa rin ang iba't ibang parte ng katawan matapos pagtatagain. Kinilala ang biktima na si Jonathan Ubas, 39 anyos. Ang dahilan ng krimen, hindi pagkakasunduan sa pustahan sa isang volleyball game. Ang suspect, ang kanyang mismong kababata at matalik na kaibigan na si Ruel Curay, 39 anyos din. Agad namang sumuko si Ruel sa otoridad. Kwento niya, Martes ng hapon sila nagpustahan. Nagpadagdag daw siya ng pusta pero nagalit ang biktima. Nagalit siya nang sinabihan ko na dagdagan pa ang pusta. Sabi niya, gusto mo pang dagdagan? Tapos bigla niya akong sinuntok. Kumuha ako ng itak. Gusto ko noon na makaganti sa kanya. Kinagabihan daw ng abangan niya ang biktima at undayan ng saksak. Pero ayon sa kapatid ng biktima, hindi totoo ang kwento ng suspect. Katunayan, 2 buwan na raw na hindi maganda ang relasyon ng magkakaibigan. Pinagmulan talaga nila niyan dun sa trabaho nila. Pera, yung sahod dapat para sa kapatid ko, ginastos ni Ruel. Doon nagsimula na nagalit ang kapatid ko. May tampuhan sila doon. Oo. Tapos siningil siya. Hindi na nagbayad. Tapos hindi pa niya sinabi kung nagamit na pala niya yung pera. Hindi raw matanggap ng pamilya ng biktima ang ginawa ng suspect na matalik pa naman niyang kaibigan.
Ang nakakalungkot, sobrang sakit, dobling sakit. Tapos yung pamilya ni Roel, kakilala namin. Hindi namin akalain na gagawin ni Roel sa kapatid namin. Sakit ba? Brutal na krimen talaga yung ginawa niya. Nagsisisi naman ang suspect sa nagawa. Nagalit lang talaga ako sa panggugulpi niya sa akin. Napakatalik naming magkaibigan at kapitbahay. Napahiya lang talaga ako. Ang daming tao kasi ang nakakita nung ginulpi niya ako. Humihingi ako ng tawad dahil nangyari na at di ko na may babalik ang buhay niya. Nakakulong na ngayon ang suspect sa Barili Police Station at maharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Showbiz tonight na tayo. Panalo sa ratings ang Todo Max Primetime 5. Ang FPJ's Batang Quiapo may mga pumasok na bagong karakter. Habang ang bida naman sa Lavender Fields, pangmalakasan na ang aktingan. Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. Naguguluhan ako. Niloko ka niya. Pagkatapos iiwanan ka ng maraming pera. Ano yun? Gusto mo yon? Idinaan lang tayo sa mata ni Jody Santa Maria. Corporation at asawa ng CEO. Oh, eto pa, with matching pag-aayos naman ng buhok. Ayoko na! Hindi rin papatalo sa aktingan si Janine Gutierrez. Iiwanan mo ko? Ha? Kaya mo? Sige, subukan mo. Kaya mo? Sumagot ka! Iwanan mo ko, ha? At ang intense na pakikipagbakbakan ni Jericho Rosales. Ganyan kataas ang level ng pinakasinusubaybayan ngayon ng ating mga kapatid na Lavender Fields. Patunay dyan ang panalo na naman itong ratings. Kagabi, higit 597,000 din ang tumutok sa online live stream. It's giving, papunta na tayo sa exciting part. Simula pa lang yan dahil mas marami pang mga intense eksena ang dapat abangan sa Lavender Fields weeknights 8:45 p.m. dito sa TV5. Hindi ho natin... Sa Batang Quiapo naman, ibinasilip na ang mga bagong karakter na aabangan natin gabi-gabi. Sino kayo? Tanggol, wag. Anong ginagawa niyo rito? Ako may-ari ng islang to. Gusto kong makausap yung mga taga rito. Gerald Napoles bilang si Ato. Makakasama rin nilang batikang aktor na si Joel Saracho bilang si Apo Manuel. Gaganap silang mga katutubo sa islang pagmamay-ari ni Divina played by Rosana Roses. Kakampi kaya sila o kaaway ni Tanggol? Tutukan yan sa FPJ's Batang Quiapo. Alas 8 ng gabi sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, bumagsak na asteroid na silayan sa Cagayan. At K-pop girl group na New Jeans, dinagsa ng fans sa Ultimate Fandom Concert sa MOA Arena. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pambihirang pagkakataon at sa kabila ng masamang panahon, nasilayan pa rin ang bumagsak na asteroid sa Northern Luzon. Sa videong ito, makikita kung paano nagliwanag ang kalangitan sa Tuguegarao City sa Cagayan nang bumagsak ang asteroid. Naispatan din ang malabolang apoy na dumaan sa kalangitan ng Santa Ana, Cagayan. Nasilayan din ng mga taga-Isabela ang pagbulusok ng asteroid na pinangalan ng 2024 RW1. Ayon sa European Space Agency, 1 metro ang haba ng asteroid. Ito raw ang ika-9 na space rock na naispatang pumasok sa atmosphere ng mundo. Hindi naman ito mapanganib dahil nasunog at natunaw ito sa kalangitan bago bumagsak sa lupa.
Night to Remember ang gabing ito para sa Pinoy Bunnies. Nag-perform kasi ang K-pop girl group na New Jeans dito sa bansa. Kabilang ang New Jeans sa mga nag-perform sa concert sa MOA Arena ng isang soft drinks brand. Ilan sa kinanta nila ang hit songs ng grupo na Bubblegum, Supernatural, How Sweet at iba pa. Napuno naman ang MOA Arena. Bukod sa New Jeans, nag-perform din ang iba pang P-pop acts gaya ni Zach Tabudlo, Kyle Echari at Alamat. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid! Para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, kinagigiliwan online ng reaksyon ng isang fur baby nang pagalitan siya ng kanyang fur mommy. Ay, paano ba naman kasi? Sobra-sobra na raw ang kumain ang kanyang alaga. Taba-taba niyan. Para ng embutido. Grabe naman ang taba. Yan ang 5-year-old Aspi na si China Marie, acting very demure and very mindful ang postura habang sinesermonan ng kanyang fur mom. Nang sabihin pa na kangkong na lamang ang kakainin niya, abay tila nanlaki ang mata ni China Marie. Ito naman, isa pang hindi nonchalant pet. Kuhang-kuha ng 4-year-old pug na ito, si Bruno, ang simpatsya ng marami. Habang kumakain kasi ang kanyang fur daddy, baka sa mukha niya na gusto rin niya ng chimkin. Hindi mo aakalain na kakatapos lang niya kumain. Ang caption pa nga, sana may mahulog na food. Chimkin eh. Buti pa yung unang aso, may remorse habang pinapagalitan. Hindi gaya ni... Nina. Walang remorse. At yan po, doon ka dapat papasok eh. Ikaw yung dapat eh. Demure. Very demure. You get what you mean. Atin po 45 minutes pag-imas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.